Yan po ang resulta ng ginagamitan po natin ng camel brush. Ayan po. Nakita nyo naman yung quality. Parang walang pong pinagkaiba sa spray. Ngayon po itutuloy na po natin yung ating pagbabarnish gamit po ang paintbrush o camel brush. Ito po yung part 2 ng ating video na kung paano po magbarnish gamit po ang paintbrush lamang kung wala tayong pang-spray. So bago po natin i-apply yung stain, dahil po sa naka-sealer yan, kailangan po muna nating lihain. Kailangan nating lihain para po makakapit yung ating wood stain. So number 220 po ang gamit na niliha ko dyan. Ayan. Tapos ang gagamitin ko pong wood stain ay oil wood stain. Ang original talaga na plano dito sa mga pinto na ito ay penetrating wood stain, dahil yung ginawa kong sample nito ay penetrating wood stain. So gusto ko lamang po na may pakita sa inyo kung ano ba talaga ang resulta kung ibabrush ang pag-varnish, para po makita po ninyo ang resulta lang talaga. Kung ito ba'y maganda o pangit ang resulta, kung ito ba'y nabubura pag tinamaan ng brush yung stain o hindi. So panoorin po ninyo hanggang sa dulo. At kung kayo po ay bago lang sa aking channel, naway i-subscribe ninyo ako with notification bell para po makita po ninyo kung ano man ang gagawin kong pag-upload dito sa YouTube na mga tutorial video po. At mag-iwan po kayo ng like kung ito po yung nagustuhan ninyo. I-share po ninyo sa iba para makita din nila. At kung meron po kayong mga katanungan, mag-comment na po kayo. Masasagot ko rin po yan sa oras po na ako'y break time sa aking trabaho, o kaya sa oras po ng gabi o umaga. Sasagutin ko po lahat ng inyong mga katanungan. Ngayon po na natapos na po nating lihain yung ating wood stain po. So i-apply na po natin ang wood stain. Ayan. Ang kulay nga pala ng wood stain natin ay maple po. Kulay maple. Yan po kasi ang pinakamalapit na kulay sa kulay po ng Nara. Kulay maple po. Ayan. Yung frame ng pinto, kung napansin niyo may kulay na, di ba? Ang frame po ng pinto ay wala pong kulay talaga yan. Pag nabasa ang Nara kasi sa sanding sealer, magkakaroon po siya ng sarili niyang kulay. Yun yung pinaka-natural na kulay niya kapag tinamaan po ng varnish na walang kulay. Gaya ng sanding sealer o clear gloss, ganyan po ang kulay niya. So since na hindi naman Nara itong gitna, itong ginawa ko, yan po ay ribbon green. Pag tinamaan po siya, nung natamaan siya ng sanding sealer, natural na hindi siya magkaroon ng ganyang kulay kagaya ng Nara, dahil iba siya eh. Ang ginagaya ng ribbon green na yan ay ibang kahoy. So hahabulin natin ngayon yung kulay. Hindi man natin ma-perfect yung kulay, pero ang ipapakita lang po natin dito ay kung ibabrush natin ang wood stain o ang varnish, ito ba'y umubra? Ito ba'y uubra o hindi? So, para po sa inyong kaalaman, ang gagawin ko lang po dito na pagkulay ay very slight lang po. Pati rin po yung sealer at top coat. Tige isang mano lang ang gagawin ko. Pero kapag nasa actual po na pagbabarnish, natural na hindi po isang mano ang gagawin ninyo. At least makadalawang mano kayo ng sealer at makadalawang mano rin ng top coat na gagamitin. Pero ang gamitin ko dito tig-isa lang, dahil sa totoo lang ito po'y burahin ko rin pagka dumating yung aking original na pang wood stain talaga, yung penetrating wood stain, dahil magkaiba kasi ang resulta nito kapag ipilit ko talaga itong wood stain na ito.
So, ayan. Buburahin ko rin po yan. Ang gusto ko lang na makita po ninyo ang resulta kung brush ang gamit. Ayan. So, sa pag-wood stain, pwede po ang basahan, pwede po ang brush. Pero, ginamit ko ang brush para po talaga makita ninyo kung ano ang resulta, kung yan ang gamitin natin, ang brush o hindi. Dahil marami pong mga barnisador na talagang nagsasabi na hindi daw talaga pwede yung ganon. Sa akin naman, siguro depende na lang po yan sa paggawa. Dahil marami rin namang barnisador na gumagamit din ng brush kapag wala silang pang-spray. Lalong-lalo na yung mga matatagal ng pintor, dahil noong araw kasi, ayon pa sa sinabi ko doon sa unang video, na hindi po talaga lahat nakaka-avail ng pang-spray ng makina o kompresor. Kaya ginagamitan nila ng brush. Gamit po ang camel brush. So ayan, nakikita po ninyo. Ang gagawin po dito, kapag natapos mo nang ipantay yung kulay, kagaya yung ginawa ko ngayon, pinapantay ko na po yung kulay. Ayan. Kapag natapos mo nang gawin yung pag-i-stain, siyempre, huwag mo munang tirahin kaagad ng sanding sealer. Pabutin mo muna ng 1 oras o 2 oras. Matuyo man lang ng kaunti, dahil ang wood stain po kasi, hindi po basta-bastang matuyo. Makapag-penetrate lang siya sa ilalim. Kaya nga po, lihain po muna natin . O kaya, ang pinaka-the best talaga kung brush ang gamitin mo, direct po, huwag mo siyang isanding sealer para po makakapit talaga ng husto ang wood stain doon sa kahoy. So, ito pong ginawa ko ngayon ay nakapatong po siya sa sanding sealer. Ngayon, parang partida nga po ang ginagawa ko dito . Nakapatong na nga siya . At brush pa ang gamit. So, ipapakita ko lang po talaga kung ano po talaga ang quality ng camel brush o buhok po ng camel talaga ang gagamitin. Ayan. So, patuyuin ko ng kaunti. Hintayin po natin na makapag-penetrate po sa ilalim yung wood stain. Makakapit siya ng husto bago po natin tirahin. Ayan. So, abangan nyo po. Ngayon po na medyo tuyo na yung ating wood stain. So, pwede na po natin tirahin ang winod stain po natin ng sealer. Ayan po. Ngayon, pagmasdan yung mabuti yung stroke po ng brush ko. Kung paano ko siya ginamit. Hindi po i-brush mo ng paunti-unti. Kailangan dire-diretso po. Ayan. At kung meron mang hindi matamaan dyan, huwag mo munang balikan. Yan po ang sekreto po dyan. Hindi po maiwasan na meron kang kapiraso na hindi matamaan .
huwag mo muna siyang balikan habang basa pa. Dahil pag binalikan mo yon, nakababad na yung sealer doon, sigurado po sira yung trabaho mo. So pabayaan mo muna sa kana pag tuyo na yung sealer, saka mo na balikan yung hindi pa natamaan. Ganun lang po yan. So yun po ang sistema o style po ng pagbabrush po kapag oil wood stain o kahit anong klaseng stain kung brush lang po ang gamit mo. Ayan. So ngayon nakikita niyo yung resulta kung napanot ba ang kulay, di ba? Hindi po. Kailangan lang po diyan magaan yung kamay mo. Kailangan magaan yung kamay mo. Huwag mo siyang idiin. Lalong-lalo na kung hindi camel brush ang gamit mo. Medyo matigas po 'yon. So magaan lang ang banat diyan. So ang nakasikreto talaga diyan, huwag mong balikan ng balikan kapag meron hindi natamaan. Saka na pag natuyo na po yung sealer. Ngayon po natuyo na po yung ating sanding sealer. So bulihin na po natin. Bubulihin din po natin kahit hindi po siya spray dahil varnish po yan, nakita yung kahoy eh. Original po yan na varnish eh. Hindi po yan duko varnish. So gagamitan po natin yan para po dumapa ang sanding sealer at sumiksik ng husto doon po sa mga bitas ng kahoy. Ngayon pagka sumiksik yan doon sa bitas ng kahoy, mapupuno na po yung kahoy at makinis na po pagka hinawakan po siya. May isang paraan po na sistema sa pagbabarnish na hindi na po bubulihin. So sa sunod, ituturo ko po sa inyo kung ano yon. Sa ngayon, dito lang muna tayo. Mag-focus dito po sa ginagawa po nating pagbarnish na brush ang gamit. So ayan. Ang tip ko lang po sa inyo, kapag kayo po ay nag-varnish, siguraduhin yung makapal ang inyong sanding sealer bago nyo bulihin. Kasi kapag hindi po kayo sanay magbuli, maring masira po, maabot po yung kulay doon sa ilalim, mapapanot po. Tatanggal yung kulay. Ayan. So dito po sa ginawa ko, sa portion na yan, yung nara na yan, nakatatlong patong na po ako dyan sa sanding sealer. Except dyan sa gitna na plywood. Dahil sinadya ko po talagang hindi kapalan yung nasa gitna. Dahil nga sa maaring tatanggalin ko po yan dahil palitan ko po yan ng penetrating wood stain o kaya papatungan ko po siya ng wood stain. So pwede rin naman po yung ganun na penetrating na wood stain. So ngayon po na tuyo na po yung ating sanding sealer na inipit natin doon sa wood stain. At
nabuli na po natin. So ang kasunod po nito ay top coat na. Pero bago po natin i-top coat, kailangan po nating lihain ng number 400 po. Ayan, bakit po natin lihain yan? Dahil nung binuli po natin yan, hindi po maiwasan na minsan yung dugtungan magkakaroon po ng resulte kapag hindi po napisa yung dugtungan. So kapag hindi napisa po doon sa gamit po nating binilog na basahan, maring magkaroon po siya ng resulte. At siyempre pagkatapos mo po nating lihain, ang gagawin po natin, itatanggalin natin yung alikabok dahil kahit papaano may alikabok po yan. Kahit 400 po na liha ang ginamit natin. Saka po natin punasan ng pang top coat kagaya nung hinawakan ko ngayon. Ayan po. So, ang top coat na gagawin ninyo, at least makadalawang patong po kayo. Makadalawang mano po kayo. Ayan. Sa bawat patong po, lihain po ninyo na number 400. Dahil kagaya niyan, brush ang gamit. Maring meron pong mga resulte yan doon sa mga dugtungan. Ayan. So, naway nakakuha po kayo ng idea kung paano po mag-varnish na gamit po ang paintbrush o camel brush na kinulayan pa po natin ng oil wood stain na hindi naman nabubura. So, para-paraan lang po yan Ang mahalaga po dyan, pagka-brush po ang gamit, huwag po pigatan yung inyong kamay, lalo na pagka nag-sealer na po kayo doon sa inyong wood stain. Dapat magaan yung kamay ninyo, lalong-lalo na kung hindi naman camel brush yung gamit ninyo. So, muli, kung sino man po sa inyo ang hindi pa po nakapag-subscribe, huwag na niyang patagalan mga boss. I-subscribe ninyo ako. At pindutin na rin po ninyo yung notification bell para makita po ninyo yung mga i-upload ko. Lalong-lalo na sa mga baguhan, kung kayo po ay gusto pong matuto sa mga teknik o paraan sa pagbabarnis at pagpipintura, dito na po kayo sa channel ko. Talagang makakuha po kayo ng idea dito at tinuturo ko po dito lahat. Hindi po tayo madamot na pagkatao. Gusto lang po natin na makatulong din tayo sa iba. Ito na po yung ating finished product ng ating ginawa. Gamit po ang camel brush. So, sino pong mag-akala niya na gawa lang po yan ng brush? Di po ba? Halos wala pong pinagkaiba doon sa spray. Lalo na pagka nahawakan po niyo yan, makinis din po. Kagaya po ng spray.